Alright mga kaibigan, mukhang lalong tumitindi na naman ang ugnayan ng US at Pilipinas o mas lalong tumitindi mga kapatid ang ugnayan natin sa Amerika pagdating sa depensa. Kasi nagkita ulit mga kapatid si US Defense Secretary Pete Hegseth at sa Secretary of Defense Gibo Teodoro dito sa ASEAN Summit. Pang-apat na beses na nilang pagkikita yan ngayong 2025. May bago silang inilunsad mga tol na tinawag na Task Force Philippines. Naku po, babatikusin na naman to ng mga ayaw sa Amerika. Ang layunin daw mga tol, palakasin ang defense cooperation laban sa patuloy na panggigipit ng China dito sa South China Sea. So pag-usapan natin ito mga kapatid, samahan ninyo ko ngayong araw na ito. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto mula sa APT, subscribe tayo dyan. Panoorin natin mga kapatid ang pag-a-anunsyo o pag-a-announce ni Secretary of Defense na si Pete Hegseth, US Defense Secretary Pete Hegseth at saka si Defense Chief Gibo Teodoro dito sa ASEAN Summit mga kapatid, kung saan nga ay inanunsyo na nila rito yung tinatawag nga na Task Force Philippines. Ito'y para mas paigtingin ang depensa laban mga kapatid sa agresibong aksyon ng China dito sa South China Sea. Samahan ninyo ako mga tol, bago natin to simulan, huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At sa mga nanonood naman sa ating Facebook page, huwag nyong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Alright, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Alam nyo kung ako lang masusunod, di ba? Sana si Secretary Gibo Teodoro na lang yung panghabang buhay nating DND Secretary, mga tol. O kaya kung hindi man DND Secretary, baka meron pang isang mas magandang pwesto pa, no? Kasi kailangan natin ng mga ganitong tao para sa ating para sa ating soberanya, para sa ating bansa. Ewan ko lang kung agree kayo doon, ha? Comment kayo sa ibaba kung agree kayo. Well, Secretary Teodoro, it's great to see you. Gibo. Gibo. Fourth meeting this year. Yes, which fourth meeting this year. Is understood for what it is, that this is a critically important partnership for us. Mm-hmm. Our alliance has never been stronger. Our mutual defense treaty is the bedrock of that. Mm-hmm. We share concerns about China's coercion in the South China Sea, particularly recently in Scarborough Shoal. It bears repeating that mutual defense treaty is critical for both of our countries. Wala namang wala namang question, maliban lang doon sa mga tumutuligsa, maliban lang doon sa ilang mga kababayan natin na tutol at gusto nang ang ibasura itong Mutual Defense Treaty ng Amerika at ng Pilipinas. Kahapon meron ako nabasang comment. Sabi, ang dahilan daw mga kapatid, ito kababayan natin, netizen, ordinaryong citizen mga tol ang nagsabi nito. Kaya daw tayo ginagambala ng China, kaya daw tayo mga kapatid hinaharas ng China, dahil daw sa pakikipag-ugnayan natin sa Amerika. Gusto ko sanang sagutin pa yung komento pero sayang naman ng oras di ba? Daanin na lang natin mga kapatid dito sa video. Kahit alisin natin ng Amerika, which is yun na nga yung ginawa ng dating presidente natin, humiwalay na tayo sa Amerika, in-announce niya ng separation natin dito sa Amerika. Ang tanong, ibinalik ba ng China yung Scarborough Shoal? Ang tanong, mga kapatid, pinapayagan na ba nila ang ating mga mangingisda na mangisda dito sa Scarborough Shoal? Kinikilala na ba nila yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Di ba wala namang nagbago? Di ba? Ngayon mga tol, kung kailan mas lalo silang lumalakas ang Pilipinas, lalo nilang hinaharas, lalo nilang tinatakot, lalo nilang hinahabol, binabangga mga tol. Mas kailangan lalo natin ngayon ng ating mga kaibigan kasama. Diba? Hindi lang Amerika, andyan ang Canada, Australia, iba pang mga bansa, mga tol, Japan, na naniniwala doon sa karapatang ipinaglalaban ng Pilipinas.
Kasi kahit alisin mo yung mga barkong yan mga tol, kahit alisin mo yung mga bansang yan mga tol, namamalagi pa rin yung pinaniniwalaan ng China, kanila, yung kabuuan ng South China Sea. Hindi natin mabago eh. 'Di ba? Hindi natin talaga mabago eh. Ayaw nilang rumespeto sa international law eh. Either of our forces anywhere in the South China Sea, it is applicable. And we don't seek confrontation, but of course, we're ready to protect our interests. Ano, 'di ba? We don't seek confrontation. Hindi natin hanap 'yon. Hindi natin hanap ang gulo, hindi natin hanap ang confrontation, pero syempre kailangan nating depensahan yung ating karapatan. 'Di ba? Katulad na lamang sa isang tao, ayaw niya ng kaaway, ayaw niya ng gulo, pero syempre kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Individually and mutually. And that's why we're publicly announcing the Task Force Philippines here with you today, Task which will Force be Philippines. another step in our cooperation, increasing interoperability, exercising, and preparedness for contingencies. Preparedness for contingency. So that we can decisively respond to crisis or aggression and reestablish deterrence in the South China Sea. We're also glad to announce we completed an Alliance Readiness Action Plan, which you have taken the leadership on. Thank you very much, Mr. Secretary. And it'll accelerate all of our major defense priorities. So thank you again for your partnership. It's great to see you again. And look forward to our conversation. Okay, so sabi, itong Task Force Philippines na to mga tol ay a new joint initiative. No, ang layunin nito mga kapatid ay para mas patatagin pa o para mas ma-enhance pa yung defense cooperation and deterrence mga tol against growing Chinese coercion in the South China Sea. Both sides mga kapatid yan no, sa magkabilang panig, lalong-lalo na syempre ito kapakinabangan to para sa Pilipinas. Hindi para maghanap ng gulo kundi para hindi na tayo guluhin. Hindi yan naiintindihan mga tol, nakakaawa lang talaga pero hindi yan naiintindihan. In reality mga tol, kapag malakas ka, hindi ka gagalawin ng mga bully. Pero kapag mahina ka, batok-batukan ka lang sa school, di ba? Batok-batukan ka lang sa office, ikaw yung utusan, ikaw yung kawawa, ina-atchoy ka. Pero kapag ka medyo may kakayanan ka, may puwersa ka, may backup ka, walang gagalaw sa'yo. Yun ang realidad eh. Di ba? Yun ang realidad. Kaya pag inalis natin, lahat ng mga sumusuporta sa atin, Amerika, Japan, Australia, Canada, di ba? Pag inalis natin yung mga sumusuporta sa atin, yung mga bumabackup sa atin, mga tol, batok-batukan lang ang Pilipinas. Bakit? Nilamon tayo ng korupsyon eh. Wala tuloy tayong sapat na kakayanan. Yun ang problema eh. Thank you. Well, thank you very much, Secretary Hegseth, for the introductory remarks. The remarks of Secretary Hegseth just put in capsule form the vast amounts of work that both our governments, our leaderships, and our people have put into strengthening the U.S.-Philippine alliance. Yeah. The U.S.-Philippine alliance should not be seen in isolation because the alliance and moving forward now are based on fundamentals. These fundamentals are respect for international law, respect for territorial integrity and sovereignty. And so, as Secretary Hegseth said, it is not only important for both our countries that we interoperate deeper, better, we deter better, we add more allies because freedom of navigation, respect for territorial integrity and sovereignty are not only important for us but for the whole world. Tama. Given the strategic area that the Philippines occupies in the whole world economic supply chains and the security environment. So we look forward to deepening the alliance, not only now but for future generations of freedom-loving people that both the United States and the Philippines represent. Okay, ulitin natin mga kapatid, linawin natin. Etong alyansang to ay hindi para magsimula ng gera. Linawin na natin yan mga kapatid sa kaisipan natin kasi marami nagpapakalat ng mga maling impormasyon eh. Etong alliances ng Pilipinas sa Amerika, sa Japan, sa Canada, sa Australia, sa iba pang mga bansa ay hindi para magsimula ng gulo. Sabi nga rito, deterrence. Ano ba ibig sabihin ng deterrence? Pagpigil. Diba?
Ibig sabihin mga kapatid, kung meron kang lakas, kung meron kang mga kakampi, kung meron kang puwersa, walang gagalaw sa'yo. Ibig sabihin, maiiwasan mo yung gulo. Nagigets ninyo? O para mas maintindihan pa ng mga kababayan natin na tila napakahirap umintindi. Mas mas paliitin natin ang scale mga kapatid. Halimbawa, isa kang ordinaryong tao. Isa kang ordinaryong tao. 'Di ba? Maraming mang-aapi sa'yo kapag mahina ka. Pwede kang samantalahin, pwede kang abusuhin, yung mga pag-aari mo pwedeng kuhanin ng mga masasamang loob. Kasi hindi naman natin masasabi na kahit napakabuti mo, mapagbigay ka, matulungin ka, lahat na lang kaibigan mo, hindi. Meron talagang mga mapagsamantala, mapang-abuso. Aabusuhin ka. Ito example lang to mga tol. Pero kung ikaw meron kang sinasandalan, meron kang puwersa, meron kang backup, o mas maganda kung ikaw mismo malakas, wala maglalakas ng loob na galawin ka. Yun yung pinaka-depensa mo, pangharang mo para maging payapa ka. O isa pang example, limbawa, eto lagi nating to sinasabi sa mga reaction video natin. Meron kang isang gusali, establishment, maraming mahahalagang bagay dun sa loob. For example, bangko. Diba? Bangko. Para mapanatili ang kapayapaan, diba? Sa mga kliyente na pumapasok at nagde-deposit dyan sa bangko na yan, para magkaroon sila ng tiwala na yung pera nila magiging payapa sa loob niyan, yung bangko gagastos yan para sa seguridad. Doon pa lang sa establishment, mga guard, mga CCTV, di ba? Inaarmasan nila yan. Bukod doon mga tol, syempre yung security dapat doon sa kanilang system para hindi sila nahahack. Hindi sila pwede magpakampante, kailangan nilang gumastos para sa seguridad para hindi sila magalaw ng mga masasamang loob. Di lalo na kaya sa bansa natin mga tol. Di ba? Ang nakakatawa, merong mga tao na gusto alisin na yung pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa para daw hindi na tayo galawin ng China. Ha? Di mas lalo tayong gagalawin yan kasi nga wala na tayong kakampi. Wala nang magtatanggol sa atin. Ang tanong, kaya ba nating ipagtanggol ang sarili natin? Yun nga yung sinasabi nila, di ba? Yun nga yung sinasabi ng mga gustong gumiba sa AFP natin . Bago kayo magyabang, sigurado ba kayo nakakayanin ninyo ang China pag umatake China? Di para hindi tayo atakihin ng China, kailangan natin ng mas maraming kakampi na pwedeng katakutan din nila. Kasi kung tayo lang, hindi sila matatakot mga tol. Malamang kakantiin talaga nila tayo. Kung meron tayong kakampi, malamang hindi nila tayo gagalawin kasi ayaw din nilang masaktan. Diba? Logic lang mga tol, logic lang. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.